Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong message or comment sa YouTube upload ko. Yung isa kong subscriber and ang sabi is, mega love shoutout to Prado Romilin. Ayan, so Prado Romilin, so mega love shoutout. So sabi niya, Be, house update. Excited ako sa bahay mo. Lagi kita pinapanood. Also here in Hong Kong. So, mega love shout out. So, house update. So, ang nagastos ko is nasa 350,000. And parang yung bahay ko kasi, yung pinaka ground floor pa lang, ano na siya, slab na siya. Or yung parang pang second floor na. Kasi nga, ano siya, buhos. Kasi tagilid yung ano namin, yung lupa. Ano kasi yun, bundok siya dati. And then, nilagyan lang ng papa ko ng ano ba, yung patong-patong na bato. And ngayon is, ano siya, kailangan siyang hindi kasi makalagay ng haligi doon, paakyat sa bundok kasi nga, bato, hindi mahukay. So, doon nagpunta sa may palayan yung ano namin, yung haligi. Kaya, nagbuhos kami. So, parang second floor na din yung bahay. And, grabe guys, hindi pala biro magpagawa ng bahay. Grabe, hindi talaga biro. Napakaano talaga. Parang ngayon nga, naiisip ko, tama ba itong ginagawa ko? Pero, okay naman siya. Ipapakita ko na lang sa inyo yung mga picture. I-edit ko na lang siguro. So, maraming kahoy. Buti na lang kamo. Marami kaming kahoy kasi may bundok kami. So, nanghingi yung nagagawa ng tawag nito, yung 2x2, kaso ano daw, nyug daw yung gamitin. So, ilang nyug yung napatumba. And then, kahoy pa, ilang milyar na kahoy yung napagawa namin or napakorte namin. And hindi na kami nagbabayad sa kahoy kasi nga amin yung kahoy. Bali, yung binabayaran na lang is yung nag-chainsaw nun. So, mahal pa rin talaga. And then, semento guys, yung semento na nabili namin is nasa 150 bag. Sa buhangin ako namamahalan kasi nga hindi ko alam kung saan kumukuha yung mama ko, pero parang yung bili ng buhangin is bili din ng semento. Nagreklamo nga ako sa mama ko. Sabi ko, ang mahal naman ng buhangin mo. Sabi kong ganun sa kanya. Parang ini-scam. Mama ko kasi talaga, wala talagang alam kung ano lang yung nandyan. Ayan na. And then, yung kabilya, ano ba tawag nun? Basta yung kabilya, di ba bago ako nagpagawa, bumili na ako ng mga 12mm, 16mm, ano ba yun? Mga 9mm, 8mm, ano-ano pong mga mm dyan. Lahat yan, nakumpleto ko na. Pero yung hiningi sa akin dati is 40 pieces. Yung 12mm ata is 70 pieces yung nabili. Kulang na kulang, wala pa yun. Nagdagdag pa uli ng mga ilang piraso pa. Grabe, na shock ako, ang dami pa. Halos yung 300,000 na yun, ang napunta lang sa labor doon is nasa 30,000 and the rest is puro na doon sa materials. Pero partida guys, nakabili pa ako ng plywood niyan. Nakabili na ako dati, tire wire, yung parang kinokonek ng mga kabilya, yung parang maliit na alambre. So, ano yun, 30 kilo. Nagdagdag pa uli sila ng 40 kilo. And then, ang daming kabilya na nagamit talaga. And, semento, grabe talaga. Buti nga yung mga gumagawa sa bahay ko is hindi nagbibilang. Hanggat may araw, nagtatrabaho sila. Hanggat may araw, hindi. Alam mo yon, nung nagbuhos nga sila sa bahay, kahit umuulan, tinapos talaga nila, alas 6 na sila natapos. Sabi ko nga sa kanila is bayaran ko sila ng overtime kapag ayaw naman nila, okay lang daw kasi libre nga sila umagahan, tanghalian and then hapunan. So yun na daw yung bayad nila. And also sa kanila walang helper, walang labor, basta lahat nagbibitbit ng martilyo, lahat gumagawa. So ganun sila. And natutuwa lang sila kasi meron silang radyo, ano ba yun? Basta yung mama ko bumili ng parang solar and may kasama na radyo. And habang nagtatrabaho sila is nagra-radyo sila. May drama daw silang pinapanood. And then, yung isang isang helper, yung isang labor ba tawag nun, kumakanta. Ano ba yun? My Little Monkey, Humpty Dumpty. Tapos magtatawanan sila. Syempre, kaya hindi raw mabigat yung trabaho and parang madali lang yung araw natatapos. Kasi nga, sila, isang lugar lang kasi yan, walang halo ba? Sa kinuha ko, puro taga dyan lang talaga, puro taga
taga-lugar kung saan ko kinuha. Doon talaga sila lahat. Walang nahalo na taga-amin. So, and Bisaya yan sila lahat. And alam nyo naman mga ugali ng mga Bisaya, mababait talaga. Basta wag lang anuhin, abusuhin, and wag lang ano-anuhin. So, ayun, natutuwa naman ako. And yung mga kapitbahay nga namin, sabi nga, kasi nga nakatingin sila. Meron kasi kami dyan kapitbahay na gusto ngang anuhin, kunin yan or ano ba, sa kanya ipagawa yung bahay. Ang sabi niya 100,000 daw yung singil niya sa labor, and then mababawasan pa naman daw kasi nga pamilya naman daw. Kaya daw kahit 80,000, ano na yon, up and down. Pero hindi ko pinatos kasi nga wala akong tiwala, mas may tiwala ako dito. So sabi ngayon ng mga ng mga nandiyan, ay ang bilis daw ng gumagawa ng bahay ko kasi nga grabe yung hukay ng ko, haligi ko hanggang dito siya mula sa lupa. Grabe, 'di ba? Sobra tinibayan talaga nila kasi nga yung namin, lugar namin is prone siya sa may lindol din diyan, may baha, hangin. Yung hangin dyan guys, nililipad yung mga yero, hindi mo na makita kung saan na napunta. So ganun kalala dyan, and baha talaga, grabe yung baha dyan, hindi mo makaya. Marami nang namatay dyan, namatay, mga kapitbahay namin na iba, namatay talaga. Kasi nga, dahil sa baha, and hindi mo malaman, and yung mama ko, matanda na sila, ayoko na dumating yung time na yun, and hindi nila alam kung anong gagawin nila. At least yan, kahit matagal ko siguro matapos, siguro abutin pa ako na susunod na taon tapusin yan. Pero at least sure ako na safe sila pagkatapos. So ngayon ang matatapos ko lang is yung baba lang. Kasi 'di ba? Ito yung bahay, ayan. Ayan, and then second floor. So ito lang yung matatapos ko, hanggang baba lang. Yung second floor may abang na siya papunta sa taas. Next year ko na mapapagawa kasi nga kailangan yung hindi siya yung kahoy yung gamitin na sa bubong kasi liliparin niya ng ng hangin, and then yung hangin namin dyan is hindi biro, nang lilipad talaga. Ilang yero na namin yung nilipad dyan, kaya sisiguraduhin ko na talaga ito, kahit isang bagsakan na gastos, pero hindi na ako uulit. So ang ko lang is lang ako minsan kasi nga alam mo yun, maraming kontra. Minsan yung mga kapatid ko, kasi nga yung isang kapatid ko nag-ano ng panday. Tapos, sabi niya nung bago pa ako magpagawa, ba't ipapagawa pa sa iba? Nandyan naman ako. Kasi nga, wala akong tiwala. Kilala ko na kasi siya. Alam ko. Kaya ayokong tapos parang ngayon yung pinag-iinitan nila yung mama ko dun. Dahil dun. So, mahirap din pala pag, alam mo yun, yung hisaan ba, yung hindi matutuwa na may kapatid na umangat, gusto sama-samang bumagsak, yan ata yung gusto. So, dapat masaya nga sila kasi nga yung ng mama ko, yung budget ng mama ko, yung mga pagkain doon, yung mama ko, hindi na nangingi sa kanila kasi sa amin na dalawa ng kapatid kong nasa Kuwait. Kami na yung nag-aalaga sa mama ko, kami na nagsusupport. Ano pa ba? Parang, na-stress ako. Sinasabihan ko nga sila na kami dito, trabaho namin, focus. Tapos, problema nyo dyan, poproblemahin pa namin. Mag-away lang kayo dyan. Yan lang yung trabaho nyo, mag-away dyan. Kung sino tama, pareho kayong tama. Talagang sumabog na ako nakaraang araw. Pinagalitan ko yung ate ko kasi parati nga silang nag-aaway ng mama ko. And yung mama ko, sasabihin, hindi niya rin mali. So, sinong mali sa kanila? Kasi puro sila tama. And, alam mo yun, may isang nagsisinungaling, may isang, kaya, nagalit ako. And, sabi ko sa mama ko, pag natapos tong bahay, hindi ako magpapadala kasi magbabayad muna ako ng utang dito. And guys, napautang uli ako. Oh my gosh. So, umutang ako sa HS Bank. And, ayun nga, nagkamali ng address dito sa bahay. So, kailangan proof pa na, dito ako nakatira. So, kumuha ako ng, sulat na naka-address sa amo ko. Buti ka mo meron. And, ayun, dinala ko dun. So, kailangan ko talaga magbanat ng buto. Kaya sinabihan ko yung mama ko na, wala muna akong padala kasi babayaran ko muna yung mga utang ko dito, sabi ko. And then, ayun nga, nagsisipag ako sa YouTube para kahit papano, mapapadalhan ko pa din sila kapag sumahod ako sa YouTube. Kasi sumasahod ako dito sa YouTube kapag masipag ako kada buwan. Pero pag hindi ako masipag, every 2 months, minsan napapagod ako yung parang gusto kong i-recharge yung sarili ko. Kasi 'di ba
minsan nadidrain na yung utak mo, lalo ang dami mong iniisip and isipin mo din kung paano yung YouTube mo. So nung bago ako dito is medyo nai-stress ako, yung parang alam mo yun, nung bago ako dito parang nadidepress ako kapag wala akong ma-upload. Ganun ako nung bago dito, hindi nyo lang ramdam, pero parang nape-pressure ako na kahit na naglilinis ako, iniisip ko kung ano yung i-content ko. Pero ngayon, kinakalma ko yung sarili ko kung ano lang yung maisip ko. And nagte-thank you din ako sa mga subscriber na nagre-request na ganito yung gawin ko, na ganyan, na nagtatanong and gusto nila na may video about dyan. So, thank you so much. Ayan. So, yung update sa bahay ko is hanggang first floor lang siya and hollow blocks lang yun. Hindi ko muna siya anuhin kasi nga wala ng budget. Yung 350,000 is sakto lang dun para dun. Una kong pinadala is 100,000. Next is 40,000. Next is 10,000. Next is 75,000. So, meron pa ako dati kasi isang taon din akong hindi umutang. Isang taon akong walang utang dito sa Hong Kong. So, every month, pinapadala ko sa kanila yung sahod ko. So, natitira nga lang sa akin dito is, basta napapadala ko sa kanila is, umabot nga minsan ng 40, lalo nung December kasi meron pa akong paluwagan sa Pinas nung time na yun, sumahod kami. So, umabot yan ng 40 yung padala ko. Meron na minsan 30. Nagtataka nga yung mga kaibigan ko, paano ko daw nagagawang magpadala pa ng ganun kalaking halaga, parang wala na daw natitira sa akin dito. Sabi ko sa kanila, meron naman akong YouTube. Doon kumukuha ako ng ayun nga, kung bilang-bilangin lahat-lahat ng sahod ko dito sa YouTube is malaki na talaga. Yung bahay, gusto ko lang kahit papano matirahan nila kahit walang bintana. May pintuan na ako doon, bumili ako ng pintuan and bumili ako ng kama. Yung kama daw, sakto daw yung 7 tao. Grabe naman. Sakto daw yung king size kasi yung binili ko. So, doon muna sila matutulog ng mama ko sa kama. And 2 kama yung nandun kasi yung kapatid ko may kama din doon na yung malaki din pang family size. And then, ilalagay din yun sa bahay and walang munang bintana, sakto lang na makatira sila, makatulog lang sila and matino lang para sa sunod naman po problemahin ko naman yung next. Ayan, so ayun lang guys, update ko na lang kayo and may mga picture dito, ilalagyan ko na lang ng mga picture to, edit ko, kaya sa iPhone ko siya ginawa para malagyan ko ng picture kasi dito sa kabila kong cellphone, gusto ko to kasi mas gamay ko to, pero hindi ako nakaka-download ng KineMaster dito, yung pang-edit sa phone and sa video, and hindi ko siya na-edit, kaya minsan dire-diretso lang ako magsalita dito, wala nang iba-iba kasi nga hindi ko na-edit. So dito, nagagawa ko ng paraan. And also may video ako na ayun, yung gumagala ako. So mag-start na ako mag-video about doon para in case may mga nagtatanong sa akin how to get there, at least alam nyo na kung nakakapag-upload ako. So thank you for watching and I love you all. Bye-bye.